Kaugnay po sa mga paghahanda para sa Pista ng Itim na Nazareno sa Sabado, makakapanayam natin si MMDA Chairman Attorney Emerson Carlos. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Rafi. Apo, kumusta po yung inyong paghahanda para sa traslasyon? Ano-ano yung mga tinututukan po ng MMDA? Pero kasado na po yung ating paghahanda sa ating traslasyon. Siyempre, ang tutok po natin dyan yung peace and order, security at saka safety po ng mga sasali sa prosesyon. Kasama na rin po yung pahalik during the vigil na magsisimula po ng January 8. So, meron po tayong naka-deploy na 1,680 personnel from the MMDA to man yung traffic, yung mga medical and rescue teams natin, yung ating mga sidewalk clearing, kasama na rin po dito yung ating mga yung ating command and control, tsaka yung mga maglilinis sa dadaanan po ng prosesyon. Nababanggit din po na magiging model daw yung ginawang paghahanda noon sa APEC dito sa Metro Manila. Ano po yung mga makukuha nating aral mula doon sa APEC Summit na pwedeng magamit dito po sa traslasyon dahil talaga napakaraming tao ang inaasang dadagsa? Marami ho tayong inaasahan ngayong taon na ito. Maraming taong pupunta po dito. Yung ating model sa APEC po yung full of government approach na kung saan wala hong bidang government agency kundi pantay-pantay po at yung coordination po mabilis po, madali na lang po, hindi na po kailangan na magsulatan pa bago umaksyon yung isa. Talagang diretso na po, tawagan lang, kausap lang, gagalaw na po lahat. Dahil weekend mangyayari itong event na ito, mga ilan ho yung inaasahan yung dadagdag sa mga taong dadagsa? Well, according to yung Quiapo Church po, million po talaga ang inaasahan na darating po dito. Mas marami pa nga ho kesa last year dahil nga yung ating January 10 ay isang linggo. Linggo po yun at marami rin po kasi nagtisimba sa linggo. And yung Friday naman, marami din po kasi pupunta ng Quiapo Church on Friday. So talaga pong mas marami sa timing na Sabado ang kapisahan po ng buong Nazareno. Well, isa pa rin pong problema yung mga nakaparadang sasakyan doon sa ruta pong dadaanan. Kailan ho kaya makiklear ang mga ito? Ang mag-clear po ng rutang dadaanan would be the Manila Police District as well as yung MMDRMO ng Manila. Kasi po may sistema po tayo ngayon, nakuha na rin po natin sa ATEC model po natin, sa kung saan may levels of preparation ang bawat antas ng gobyerno. For example po, yung Code Alpha, ito po ay yung sa Quiapo Church mismo. Yung Code Bravo naman ay sa Manila, LGU naman, siyang bahala po doon. And then, Code Charlie, dito naman po ang regional level na kung saan nandito pong MMDA, NNDRRMC. And yung Code Delta, ito naman po yung national level na kung saan National Disaster Risk Reduction Management Council naman po ang siyang office primarily responsible. Lumalabas po pagdating sa infrastructure, mukhang konti na lang yung problema dahil nasimulan na rin yung pag-aasfalto doon sa mga baku-bakong daan. So ano na lang po yung concentration na inyong paghahanda para maiwasan naman yung taon-taong disgrasya doon sa mga debotong sumasali? Small details na lang po. Like for example, yung narinig po natin tungkol doon sa inspection na nangyari kagabi, yung mga low hanging wires. Yun na lang po siguro ang pwede nating last minute na preparation po dito. Siguro itaas po natin, yung nakikita natin baka sumabit yung ating andas during the procession. Kailan po magsisimula magsara ng mga kalsada doon sa paligid ng dadaan ng ruta para sa kabatiran na rin ng mga nakatira malapit doon at saka yung mga dumadaan doon sa mga kalsadang yon? Based po sa plan po ng Code Bravo, ito po yung sa Manila level, magsisimula po magsara ng January 8. Ito po yung Biyernes. Ito po isimula ng pahalik natin dito sa may Quirino Grandstand. Nabanggit niyo po old route. So ibig pong sabihin ito yung mas mahaba? Tama ho ba? Mas mahabang ruta? Ito po yung ruta na kung saan ang daan po natin from Quirino Grandstand, pupunta po ng P. Burgos. And then pagdating po ng City Hall, diretso po ito ng Jones Bridge. And kakanan, pagkatawid po ng Jones Bridge, kakanan, hindi sa Escolta, but sa Dasmariñas Street. And then ito na po yung pasikot-sikot dito po sa looban po ng Quiapo District.
Mhm. Sa ngayon po ba may estimate na tayo kung gaano katagal yung itatagal ng prosesyon? Dahil meron po tayong mga nakakapanayam noon na nag-aabang na lamang doon sa ruta para hindi na dumagdag doon sa mga nagdadagsaan sa mga popular na lugar katulad ng Luneta. Mga ilang oras po kaya ito? Well, for the past several years, every year po kasi padagdag ng padagdag yung oras po natin. So asahan po natin na abutan po tayo ng linggo, January 10 ho, makakarating siguro yung andas dun sa Quiapo Church. So madaling araw din ho siguro, ng linggo na matatapos? Yes. Hopefully po, madaling araw matapos na para hindi na ho mag-abutan yung mga nagtisimba sa Quiapo Church sa araw ng linggo. Para po mas maayos naman po yung mga celebration at pagdiwang po ng misa dito sa Quiapo Church. Well, Chairman, paalala niyo po siguro sa mga motorista at sa mga debotong makikiisa sa traslasyon. Opo, sa mga motorista na dadaan o kung wala naman po silang kailangan gawin sa Quiapo, wag na po tayong dumaan dito sa vicinity po ng Quirino Grandstand all the way to Quiapo Church during that period of time. At alam naman po natin na every year in and year out, sarado po talaga yung Quiapo Church as well as yung dadaanan ng buong Nazareno on January. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras, MMDA Chairman Attorney Emerson Carlos.